Maligayang pagbabalik dito sa Good Morning Boss. Mga boss, naghahanap na naman tayo ng bagong gimmick at syempre bagong lakwatsa na pwede natin gawin. Kaya ngayong umaga, dadayo tayo sa Pulilio Island sa trip tayo. Hindi natatapos ang ating island hopping trip sa Kaluya. Pero this time, pasyalan naman natin ang bayan ng Quezon. After 2 to 3 hours na biyahe mula sa Real Port, narating namin ang isla ng Pulilio. Alam nyo ba mga katrip, na naging sentro ng kalakalan ng Chinese at Filipino ang Pulilio noong unang panahon? Unang tinawag ng mga Chinese na Pulilu ang isla na ang ibig sabihin ay magandang isla na sagana sa pagkain. At dito magal, tinawag na itong Pulilio. Tulad na sa Kaluya, pwede natin ipangtapat ang mga beach ng Boracay ang mga beaches dito sa Pulilio. At kung mga isla naman ang pag-uusapan, medyo kinulang lang ng konti sa 100 Islands ng Pangasinan. Medyo malubak nga lang ang dadaanan nyo, pero masisiguro namin sa inyo na sulit ang pagod pag nakarating kayo dito. Malaki ang potensyal pagdating sa tourism. Marami kami dito magagandang lugar at maraming makikita dito na wala sa ibang bayan. In fact, kung pumunta ka sa El Nido, pupunta ka sa Boracay, meron din kami halos kasing ganda noon. Ang naging problema nga lang namin ay yung accessibility doon sa lugar dahil ang aming road system ay kulang pa talaga. Actually, namin yan, accepted namin yan na yun talaga ang pinupukusan namin. So kung matulungan kami ng national government para itong mga kalsadang ito ay makakumpleto na, itong mga lugar na magagandang lugar na ito ay mapaprovide ng access road para ma-enjoy ng mga tao. At kung extreme adventure naman ang hanap mo, pwede kang mag-trekking sa mga forest ng mga islands dito at merong cave dito na sigurado akong matitripan ninyo. Kung ang mga kaibigan natin from Fridays ay may Imperial Bar, may bar din kami dito sa Pulilio. Yun nga lang, sandbar. Malayong biyahe at mainit na sinag ng araw. Pero kahit ganon, sulit na sulit ang trip dahil sa ganda ng lugar na ito. Kung focus namin sa tourism, agro-tourism at saka eco-tourism. Kasi yun yung makakasabay na i-preserve yung environment. At the same time, madadala mo dito yung mga tao na ang gusto makita yung natural beauty. Ang aming binibigyan dyan ng malaking credit. Yung grupo dito ng Bantay Kalikasan at saka yun nga biodiversity na yan ay funded ng mga malalaking organization, outside funding. At yun ay kanilang binabantayan. Ito nga mga Bantay Kalikasan at saka mga barangay government na ito ay huwag makibo. At saka yung alam naman natin ang effort ng national government ngayon when it comes to environment. Medyo malayo-layo na din na napunta namin. At medyo nagugutom na kami. Masarap kaya kumain doon? Anilon Cave kung tawagin nila ito dito sa Quezon. Maswerte kami at low tide. Kaya naman, may pwesto kaming kakainan. Oh, kain na! Matapos ang masarap na tanghalian, on with the trip! Hindi ko na nabilang ang islang napuntahan namin. At sa dami pa ng pwedeng puntahan, mukhang hindi na kaya ng powers namin na puntahan pa lahat. Kaya yung gustong pumunta sa Pulilio ay very safe po ngayon puntahan ang Pulilio. At although may mga daan kami na mahirap ang puntahan, pero ito ay nararating naman sa magitan ng motorsiklo sa dagat. So, marami kayong makikita dito na hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki. Inibitahan ko kayo pumunta sa Pulilio at may enjoy ninyo ang bayan ng Pulilio at you will be finding heaven and sabi nga nila, this is a hidden paradise na sana ay tulungan at pagsamasamahan nating tuklasin at ating may sabi sa ating mga kaibigan na napakaganda na pala ng Pulilio. O ikaw, anong trip mo? Tara, trip tayo.
Okay, Carla, tiyak na nabighani na naman yung mga local or even yung mga foreigners no, na nakanood yung trip tayo kasi sa Pulilio Islands. No? Yes, at napakalapit lang yan sa Manila. Naku, sa may Quezon lang yan. Sana, Jules, mapuntahan natin yung Pulilio Island dahil napakaganda.